Ito ang location kung saan nakita si Cabral na wala ng buhay. Pero sinisiguro pa ng DILG kung talagang si Cabral ba ito. At maliban dyan, himas-rehas na ang mga Biskaya. At nang tinanong si Sara Biskaya sa isang reporter, isa sa uli ba, ang sagot niya ay sa pamamagitan ng kamay niya. Ma'am, sasolid niyo raw po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Yan. Ma'am? Diba? So, para bang may ugali talaga, no? Ang tanong, isa sa uli ba ninyo yung ninakaw? Yon ang ipinakita niya na response. Ma'am, sasolid niyo raw po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Okay, tatalakayin natin ito mga kapatid ang mga pangyayari. Bigla ang pagpanaw ni Undersecretary Cabral, pero siguro pa ng DILG kung si Cabral ba talaga ito. Kaya may proseso sa isasagawang investigasyon. At ito mga Diskaya, bakit di sila kwalipikadong maging state witness? Bakit mali si Marcoleta sa kanyang argumento na mali daw ang DOJ na kailangang magsagawa ng restitusyon? Isa sa uli yung ninakaw bago tanggapin bilang state witness. Samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Mainit na pangyayari sa ating bansa ngayon. No? Itong napaulat na biglaang pagkawala ni dating Undersecretary sa DPWH na si Cabral. Ang taas pala ng bangin kung saan doon siya nakita na wala ng malay, wala ng buhay. Di pa agad natin masabing siya'y nagpakamatay dahil wala pang resulta opisyal na inilabas ang composite investigation, no? Pero bago diyan, sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang likes sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At kung para malaman natin kung saan umabot ang ating talakayan, paki-comment kung saan kayo nanood ngayon, saang bahagi sa ating bansa o sa labas ng ating bansa na nagsubaybay sa ating live streaming para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Okay, ito na. Mainit na pangyayari. At alam naman ng karamihan na may mabigat na pahayag si Bernardo sa Senate hearing, di ba? Ito ang bahagi sa kanyang pahayag. At maliban kay Cabral na kontrolado daw ang budget, no? Sabi ni Bernardo, si Manuel Manny Bunuan din binanggit dito. At ang dating DPWH Secretary na si Mark Villar. At ang sabi pa ni Roberto Bernardo na si Maria Catalina Cabral ang may control sa DPWH budget ilalim
nina ni Mark Villar at Manuel Manibunuan. Yon ay sinabi niya sa Senate investigation batay sa kanyang sinumpaang salaysay, at ito ang bahagi, mga kapatid. It is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bunoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. Sabi ni Bernardo, nasa 5 milyon, 7 at higit 10 milyon ang pinakamalaking na i-deliver niya kay Cabral sa magkakaibang pagkakataon. Si Cabral niya ang may likha ng formula sa paglalaan ng mga allocable budget para sa mga proyektong laan sa mga kongresista, habang binabalangkas pa lang ang National Expenditure Program for Infrastructure Projects na tanging si Cabral lang umano ang nakakaalam. Ang formula pong yun, ay kahit kailan po ay hindi na ipaliwanag sa amin ni Yusek Cabral. Ito po, kumbaga sa engineering, yung formula po meron pong constant, merong variable, merong equation, pero siya lang po ang nakakaalam. No, yon. Mabigat yan na pahayag ni Roberto Bernardo kaugnay sa pagkontrol ni Maria Catalina Cabral sa budget ng DPWH umano ilalim ni na Mark Villar at Manuel Bunuan. Pero yung pahayag na yan ay batay sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. No, hindi pa yun sa korte na sinabi niya na si Cabral na dating undersecretary, dahil nagbitiw si Cabral, September ba yun, nagbitiw siya, siya umano ang makapangyarihang nagdagdag, nag-alis at mag-modify ng item sa DPWH portion. Ilalim din sa National Expenditure Program, yung tinatawag na NEP. At ayon pa ni Bernardo sa isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing na si Cabral umano ang nakipag-ugnayan sa mga mambabatas tungkol sa gustong ipasok ng mga proyekto o budget, lalo na sa mga alokasyon nito. At dagdag pa ni Bernardo na si Cabral at si Bunoan daw ay may mga proyekto na niuna, no? Inuna nito na itinago ang mga ito sa elot habang magpapakita ng tama ang lahat yung process na yan. Pero ang mga pahayag na yan ay hindi pa yan napatunayan sa hukuman, nasa Senate Blue Ribbon Committee. Pero mabigat, no, na pahayag ni Bernardo, kahit hindi pa yon napatunayan sa hukuman, nanatili ang pahayag ni Bernardo na aligasyon lamang batay sa kanyang testimonya sa sinumpaang affidavit. At kaya may response dyan si Mark Villar na hindi daw umano agad-agad husgaan dahil lang sa affidavit ni Bernardo. So, kailangan na dadaan due process sa korte. Na ngayon, itong nakakagulat na pangyari na nakita sa bangin at may mga agam-agam na posibleng nagpakamatay, no? Kaya nga ang DILG iimbestigahan daw nilang mabuti. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear.
Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung naman merong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw. Yan ang pahayag ng DILG, kaya sa ilalim ng masinsin na investigasyon talaga. So, di pa natin masabi na si Cabral ay nagpapakamatay, no? Dahil wala pang opisyal na pahayag batay sa wala pang inilabas na pahayag ang mga composite investigation kaugnay dito. So, kaya sa maingat at patas na professional na investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Yusek Cabral, maraming mga anggulo na dapat tingnan. Una, sinabi ng DILG na dapat suriing mabuti kung siya ba talaga, no? Para masigurado siya ba talaga. At dapat din suriing mabuti yung medical at forensic angle, yung official na cause of death, yung may pre-existing medical condition at iba pa, no? Tingnan yung huling oras, ang timeline, no? Reconstruction, sino yung huling kasama niya? Ang driver ba niya ang kasama niya? Ano ang ginawa niya sa huling 24 oras? At may mga hindi bang mapaliwanag na kilos, lalo na yung doon sila sa bangin kasama ang driver, pagkatapos nilapitan sila ng mga pulis dahil bawal yan. Kaya bumalik sila sa hotel, pero bumalik daw si Cabral doon. Habang nagpagasolina ang driver, pagbalik niya wala na. Yon ang testimonya. Ang driver ay nasa PNP custodial ngayon. Pero parang walang CCTV angle sa CCTV footage sa pangyayari, no? Sa Benguet ito nangyari. Samantalang ang kaugnay nila ni Diskaya, eto, si Diskaya, ang sagot niya, yung kamay niya mismo nang tinanong sa reporter, isa sa uli ba ang ninakaw? Ma'am, sasolid niyo raw po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Ma'am? Yun ang kaniyang response. At si Corle Diskaya din ang kaniyang asawa. Sir, nagkausap po kayo ni Miss Sarah. Kamusta po? Ano po pakiramdam niyo, sir? Any statement po na kukulong na po yung asawa niyo, sir. Ano po nararamdaman niyo, sir? Malungkot, ma'am. Ano po, sir, yung mga anak ninyo? Yun nga eh. Sir, sasolid niyo itong nanakaw niyo daw, sir? Sir? No, yan ang pangyayari ngayon na tinututukan natin. Kung maalala ninyo, isa sa mga mainit na talakayan at debate between Senador Rodante Marcoleta at Department of Justice, yung restitution. Yeah? Dahil
sabi ng DOJ, kailangan isauli yung mga ninakaw bago sila tanggapin as state witness. Pero may mga argumento din si Senador Rodante Marcolita. Ano sa palagay niyo? Tama ba ang argumento ni Senador Rodante Marcolita na sinabi niyang yung pagsasauli muna sa mga ninakaw, yung restitusyon ng mga diskaya para gawing witness ay mali daw umano at wala sa batas yung sinabi ng DOJ. No? At parang hinatula na umano ang mga diskaya kung isasauli yung mga sinabing ninakaw. Pero ano sa tingin ninyo? Tama ba etong senador na Iglesia ni Cristo na si Senador Rodante Marcolita sa kanyang argumento o mali? Sa akin, may kamalian talaga si Senador Rodante Marcolita kaugnay sa argumentong yan. Bakit? Bakit mali siya? Dahil kung tingnan nating mabuti, requirement sa pagiging state witness, nakasaad yan sa Rule 119 sa Section 17 ng Rules of Criminal Procedure na ang isang state witness dapat siya hindi ang pangunahing utak ng krimen. Yan ang kondisyon. Ang state witness, hindi siya ang pangunahing utak ng krimen. Pangalawa, batay sa Rule 119 sa Section 17 ng Rules of Criminal Procedure, may mahalagang testimonya siya. Yon. Pangalawa, at may good moral character siya, good faith. So, ibig sabihin, yung pagsauli ng ninakaw ay konkretong patunay tulad sa ni Bernardo, nagsauli siya ng milyon-milyong halaga, di ba? So, yung pagsauli ng ninakaw ay konkretong patunay na nasa good moral character o good faith. Kung hindi nila isauli, lalabas na nakinabang sila sa krimen habang humihingi ng tinatawag na immunity. Immunity at ito'y labag sa diwa ng batas. Ano ba yung immunity? Immunity, yung karapatang itago yung ninakaw. So, ang state witness ay proteksyon laban sa criminal liability. Hindi proteksyon laban sa tinatawag na civil liability. Kaya, kailangan ang pagbalik ng ninakaw tulad sa pinakita ni Bernardo, yon ang restitusyon na ayaw naman ni Senador Rodante Marcolita. So, sa batas, hiwalay ang usaping criminal liability at yung restitusyon. Kahit na absuelto o gawing state witness, obligadong ibalik talaga yung ninakaw. Sa prinsipyo ng hustisya, kung payagan na gawing state witness, mga kapatid, pero hindi muna ibalik yung ninakaw, lalabas na crime pays. May special treatment. At may malaking posibilidad na nawawala ang tiwala ng publiko sa hustisya. So, ang Department of Justice ay may moral at legal duty na tiyaking maibalik talaga ang pera ng bayan. Tulad sa ginawa ng ilan na napaulat, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, saan ba nagkamali ang argumento ni Senador Marcolita?
Naalala niyo yung sinabi niya sa kanyang argumento, kapag isa uli muna ang ninakaw, parang parang pinarusahan na daw. Pinarusahan na daw ang mga diskaya bago sila maging state witness. So, problemang argumento yan. Bakit? Dahil ang restitution ay hindi yan parusa, kundi pagwasto ng pinsala. So, walang sinuman ang may karapatang makinabang sa krimen kahit pa siya ay testigo ng Senado. Tama ang Department of Justice na i-require ang pagsauli ng ninakaw bago maging state witness. Pero hindi sapat batayan. Hindi sapat ang legal na batayan na ang argumento ni Senador Marcolita na pag isa sa uli, hinuhusgaan na daw umano. Sa batas at sa katarungan, hindi sapat talaga batayan na hindi sa uli, mga kapatid. Walang immunity ang mangnanakaw sa obligasyong ibalik ang kanyang ninakaw. Pero, ang kita ninyo, parang doon na talaga sila sa kulungan mamasko, no? Ito si Corley Vizcaya. Parang di na gumagana yung mga milyon-milyong pagpaswerte nila. Naalala nyo ba? Ano po pakiramdam niyo, sir? Muslim, Islam, shout out daw. Yung asawa niyo, sir. Ano po nararamdaman niyo, sir? Malungkot, ma'am. Ano po, sir, yung mga anak ninyo? Yun nga eh. Sir, gusto ko kayo nung nanakaw niyo daw, sir. O, yun ang mga anak nila. Meron yung may special child daw, umano. Yeah. Ang kay Sara. Ma'am, susolid niyo na po yung mga ninakaw niyo, ma'am. Oh, yun, response Ma'am? niya sa May helmet reporter kung isa sa uli ba yung ninakaw. Makita ninyo kung ano ang response niya. Kita ni RDO. Sa regional trial na ito, si Sara Vizcaya. Ngayon, matapos yung mainit na debate nila ni Senador Rodante Marcolita kaugnay sa restitusyon, bakit hindi naging kwalipikadong maging state witness ang mga diskaya? Alam niyo ba kung bakit itong hindi kwalipikado? Dahil hindi nila natutugunan yung mga rekisitos ng batas. Ano po ba ang batayan sa batas para bilang rekisitos para magiging state witness? Nauna nating tinatalakay, Rule 119 sa Section 17 ng Rules of Criminal Procedure. May mahigpit diya na kondisyon bago payagan ang isang akusado na tumestigo laban sa kapwa niya as akusado. Kaya yun ang tinatawag na state witness. So, alam nyo ano ang pangunahing nakitang dahilan kung bakit hindi kwalipikado ang mga diskaya at himas-reha sila sa Paskong ito? Nakita na hindi sila ang tinatawag na less guilty. Yun ang isa sa mga pinaka-pangunahing rekisito. No? Ang isang state witness ay dapat mas mababa ang antas ng pagkasala niya kumpara sa iba. Pero batay sa impormasyon at batay sa aligasyon, etong mga diskaya ay itinuturing na pangunahing sangkot
hindi minor na paglahok sa naturang krimen. So, sila mismo ang pangunahing akusado. Kung ang isang tao ay sentro o otak ng krimen, hindi siya maaaring gawing state witness. Ang state witness ay karaniwang tagasunod o kasabwat lamang. Hindi yung pangunahing salarin mismo. So, may sapat na ebidensya, no, laban sa kanila. So, sa kaso ng mga diskaya, may umieral talaga na mga sapat na ebidensya laban sa kanila. Kaya hindi sila saklaw sa tinatawag na protection ng state witness. So, kahit na meron silang mga nauna ng pahayag, pero nakita sa mga ebidensya na mabigat ang mga nakita mismo, batay sa mga ebidensya, mabigat ang kanilang partisipasyon. No? Kaya di sila nakapasok sa state witness. Yun ang dahilan. Hindi sila ang less guilty. Sila ang pangunahing sangkot. May mga ebidensya laban sa kanila. At hindi indispensable yung mga testimonya nila na sinabi doon mismo sa Senate hearing. So, abangan natin kung ano ang posible pang resulta nito, mga kapatid. Okay? So, yun lang ang update sa mga pangyayari. Mamaya meron tayong live. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.